Sweetheart, I have always treated you like a kid sister and never do otherwise, until that fleeting kiss and my world has turned upside down. I've kissed a lot of girls I already have lost count, but believe me, nothing can ever compare to that single and fleeting kiss we shared one lazy afternoon, regardless of the reason why it was given and received. Sure thought it arose millions of emotions that I myself could not even put a name into it. You are very young, only 16 and innocent too. I wouldn't doubt for one moment that it was my lips who touched her first. Her lips have given me some sleepless nights. They were so soft like a petal of rose yet to bloom, and sweet like a mist in an early morning. What shall I call this unfamiliar feeling that grows inside my heart? Wish I know why I was alarmed every time you turn your eyes on me. If there's one thing I'd like you to know, then that it's to shake the hands of time. Shake it faster and find it still be her, waiting, beautiful and with the eyes that are those of the doves, but it would be unfair to you. One old adage says, a dreamer can be forgiven but not a fool. I may be the latter for writing and telling of this without really knowing you will understand, but I'm leaving us to time and fate, sweetheart. Till then, W. William, ibinulong ni Marga ang pangalan. Isang luha ang kumawala at pumatak sa hawak niyang papel. Maingat niya itong pinahid, muling itiniklop. Ibinalik sa kahon at inilagay sa drawer ng night table. Hindi niya kayang pakitunguhan ang damdaming nag-uumapaw sa puso niya. Gusto niyang maghisterya. Ano ang ibig sabihin ni William? May pagtingin din ba ito sa kanya? Ano kung 16 lang siya? Hindi naman ibig sabihin na ay mag-aasawa na sila. Bakit ang Kuya Patrick niya at si Laila? Ang sabi nito sa sulat ay hindi nito ano kung maiintindihan niya. Talagang hindi. At bakit kailangan niyang maghintay? Isang marahang katok ang nagpagulantang kay Marga. Si Christina, mabilis niyang inayos ang sarili. Nalabas na ako, ma'am. Sandali na lang. Sina Gigi at Lilibet ay kasama at kausap ng dalawang classmate ni Patrick at nagkakainan. Si Patrick ay nasa balkonaya at kausap si Laila. Nakinawayan siya nang makita. Hi Marga, kanina ka pa namin hinahanap. Isinasama kasi ako ni Patrick ni William eh. Nagtatanong ang mga mata ng dalagitang tumingin sa kapatid. Double celebration kina William ngayon, Marga. Dahil sa graduation nga at aalis na ito bukas ng umaga patungong Maynila. Inirekomenda siya ng tiyo niya bilang apprentice sa isang malaking drug company. Tuloy magre-review na rin para sa board. Paliwanag ni Patrick. Napatda sa kinatatayuan si Marga. Aalis si William bukas. Hindi sila magkikita. Nung akala niya ilalagi lamang sa San Ignacio ang binata at dito na rin magtatrabaho. Kung sa bagay ano ba ang gagawin ng isang chemical engineer dito sa bayan nila? Sis, namumutla ka, bakit? Nag-aalalang hinawakan siya ni Patrick sa braso at inipo sa upo ang bakal. Ikukuha kita ng tubig, Marga. Si Laila na akmang papasok sa loob. Huwag na, Marga. Awat niya. Walang anuman ito, parang bigla lang akong nahilo. Aniya sa mabuhay na tinig. Ang buong akala niya ay makikita pa rin niya ito habang nagmamadali siya sa paglaki. Kaya ba ito sumulat? Huminga ng malalim si Patrick at tinignan siya na unti-unting pinanumbalikan ng kulay. Init, pagod at gutom yan, Marga. Pumasok ka sa loob at kumain. Utos nito. Marahang tangwang sinagot ng dalagita at mabigat ang mga hakbang na lumakad. Papasok nang may maalala. Kuya, anong oras ng alis bukas ni William? Nagkiwit balikat si Patrick. Siguro alas 8 ng umaga. Nagamitin yata niya ang kotse ng kanyang papa. Paano tuloy na kami? Nagpaalam na ako kina Daddy. Bye, Marga. Sinundan niya ng tanaw ang dalawa hanggang sa mawala sa paningin ang kotse ng daddy niya. Nang hapong ayun ay parang robot na sunod-sunuran si Marga sa ginagawa ng mga kaibigan. Nakikisakay pero malayo ang isip. Ang buong pag-iisip ay okupado ni William. Kasama kaya nito si Diane sa party, kinakain ng panibuho ang batang puso niya. Maaga siyang naginising kinabukasan hindi karaniwang pag walang pasok. Mabilis na naligo at nagbihis. Isang walking shirt na maong at oversized t-shirt na puti. Nagsuot ng rubber shoes at mabilis na bumaba. Nasa kusina ang mami niya na nagulat pa nang makita siya. Himala, maaga kang nagising. Alas 7 pasado pa lang. Wika nito na hinahalo ang sinangag. Hindi na ako inaantok, mami. Bibili muna ako ng pandesal. May pinirito akong tawilis iha, ginayat na kamatis at manggang hilaw. Di ba ay paborito mong almusal iyon? Mang gusto ko ng pandesal ngayong umaga eh. Yun lang, bang medyo tostado. Pilit niya sabay tingin sa relo sa braso. O siya, sige, ang layo ng bilihan ng pandesal ha. Gagamitin ko ang mountain bike ni Kuya. At mabilis nang lumabas at tinungo ang garahe. Kinuha ang bike at nagmamadaling lumabas ng bakuran. Palibhasa ay probinsya, malamig ang simoy ng hangin sa umaga. Nagtatayugan at naglalakihan ang mga punong nakapaligid sa kanila.
Ang pinakamalapit nilang kapitbahay kina Layla na pag-aari ng pamilya nito ang kasunod na lupa. May shortcut mula sa kanila hanggang sa highway. Makitid nga lamang ang daan pero nakabike naman siya. Sana hindi pa nakaraan si William. 5 minuto din nagbike hanggang doon. Minilisan niya ang pagpedal ng bike. Natitiyak niyang wala siyang makikitang magsasaka dahil sa bukid ang tungo ng mayon at hindi sa highway. Hinihilig niya ang bike sa malaking punong nakahapay sa tabing daan. Naupo na rin siya roon. Bahagya pang hinihingal sa pagpedal ng mabilis. Nakatanaw siya sa bandang kaliwa ng daan kung saan manggagaling ang binata. Di hamak na mas malapit sila sa bayan kaysa pamilya Marsat, pero mas malawak ang pag-aaring lupain ng mga ito. May mga ilan-ilang sasakyan ang pumaparo at pumaparito, mga pribato at pampubliko. 10 kainip-inip na minuto ang lumipas. Kinakabahan na siya. Nakaalis na ba si William? Napaaga kaya ang oras ng alis nito at kanina pa nakaraan? At kung sakaling hindi naman, anong sasabihin ni Rito kung makita siyang nag-aabang nun? Paano kung pagluwas nito ay kasama si Dian? Malita na ipapamay nila rin daw ang dalaga. Pagtatawanan siya nito. Pinanghihinaan na siya ng loob at naiiyak na. Naisip niyang umuwi na lamang. Itinayo niya ang bike nang sa paglingon niya sa kalsada ay sinamang pagdaan ng kotseng sinasakyan ni William. Kumaway siya pero mabilis ang takbo ng sasakyan. Nanlungo siya sabay ang pagkikilit. Hindi ba siya napansin ni William? Pinapahid niya ang luha sa pisngi nang maring niya ang langit-lit ng preno sa malayong unahan. Huminto ang kotse na ngayon unti-unting umaatras. Halos marinig na ni Marga ang pintig ng dibdib. Sa kaba, anong sasabihin niya? Ano ang idadahilan niya sa pag-aabang dito? Huminto ang kotse sa mismong tapat niya. Umikot siya sa driver's seat. Nagbaba ng windshield si William. Sandali silang nagkatitigan. Walang salitang lumabas sa mga labi. Si Marga ang bumasag ng nakabibinging katahimikan. Gusto kong pasalamatan ka dito sa bracelet. Itinaas niya ang kanang braso. Ngumiti si William. Ilang panahon pa, may magbibigay na sa iyo ng mamahaling singsing. Nagyuko ng ulo si Marga. Hindi ko tatanggapin. Aniya pagkatapos ay tumingin sa binata. Hindi may linaw ang ipinahihiwatig na sa sulat. Huminga ng malalim ang binata. Tumingin sandali sa harap ng daan. Kung sasabihin ko sa iyong hintayin mo ako, it would be unfair for both of us, lalo na sa iyo. Hindi ko alam, Marga. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ang tanging masasabi ko ay ginulumuang isip ko mula ng hapong iyon. Wika nito sa gumaralgal na tinig, at kahit kaya kong bigyan ng pangalan ng damdami ito, ay hindi pa rin madali, diba? Tumango si Marga. Siguro, pero gusto ko pa rin sabihin maghihintay ako. Malungkot ang mga ngiting ibinigay ni William. Sinasabi mo lang iyan ngayon dahil bata ka pa. Bata pa rin ako pero sumulat ka. Maghihintay ako, William. Wala akong maipapangako sa iyo. Wika nito sa malalim na tinig. I'm not asking for any promises. Sabi mo nga, leave it to time and fate. Does that mean you're my girl now? Paliniyak ng binata. Nahihiyang tumango ang dalaga. Ginagap ni William ang palad niya at pinisil. Hindi ka tatanggap ng ibang manliligaw. I will not even look at them. Ngumiti siya. Sweetheart, bulong ng binata. Itinaas ang kamay at inabot ang batok niya. Yumuko si Marga. Isang damping halik lamang ang balak ibigay ni William, but she slightly parted her lips and kissed Lingard. So tender and soft. An adulterated kiss. Hindi gaanong nagtagal iyon at inilayo ni William ang mukha niya. I'll give you a better kiss than that when I come back. Nakangiting wika nito sa tinig na tila bagong gising. Huwag kang pahahalik kahit kanino. Pumormal ito sa huling sinabi. Goodbye, William. Don't expect letters, just card. Kinindatan siya at isinana ang windshield. Hindi umalis sa kinatatayon si Marga hanggang sa hindi tuluyang nawala sa paningin ng kotse. Kung kinakitaan man siya ng iba yung sigla ng sumunod na mga araw, ay walang nagbigay pansin. It was 2 months after, bago siya nakatanggap ng card mula kay William just to say hi and hello and missing her. Walang return address ang pinapasalamat niya upang hindi magtanong ang mga magulang kung sakaling ang mga itong makatanggap. Nagsisimula na ang klase para sa unang taon niya sa kolehiyo nang kausapin siya ni Mang Alfon, ang matandang kartero sa bayan nila na sa eskwela na lang dalhin ang mga mails niya. Pumayag naman ang matanda. William is sending her cards constantly, dropping a line or two na naroon ng dedication sa card. Nasa kalagitnaan ng semester nang tanggapin niya ang card na iyon na mahaba ang nakasulat sa kaliwang bahagi ng card. Hi, took review classes today, and so is Diane, who also made her way to the company as chemist. Miss you so much, so will you. Para sa kanya iyon ang pinakamasamang balitang tinanggap niya mula kay William. Ang malamang magkasama ang dalawa sa parehong trabaho at review class. Hindi niya mapigil ang sariling manibuho, pero anong magagawa niya? Kilometro ang layo ng Maynila sa San Ignacio.
Almost 6 hours drive sa sariling sasakyan. Patuloy sa paglipas sa mga araw na hindi na muling bumanggit si William ng tungkol kay Diane sa mga cards nitong ipinadadala at unti-unting napawi ang sama niya ng loob. Nasa ika-8 taon niya sa kolehiyo nang lumabas sa periodiko ang mga pangalang nakapasa sa board bilang mga chemical engineers. Panglima si William sa top 10. Si Diane man ay pumasa rin. Hindi niya maiwasang hindi makadama ng pagmamalaki. Dangan nga lamang there's no one to share the joy with. Biyernes ng hapon ang ibalita sa kanya ni Patrick na nooy nagtatrabaho sa bangko sa bayan bilang junior clerk kung saan manager ang daddy nila ang tungkol sa gagawing selebrasyon ng mga Marsan sa pagkakapasa ni William sa board. Sabado ng gabi ang party at uuwi ang binata. We are invited sis. Siyempre naman isasama ko si Laila. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Patrick. Siyempre, nakangiti niya ang sagot. She wouldn't miss it for the world. After 2 years ay ngayon lang uli umuwi dito sa San Ignacio si William. She painstakingly took a hard time choosing what to wear on Saturday night. Probinsya yun. How would she fare sa mga Maynila girls na nakatagpunan ni William sa Maynila? Finally, napili niya ang isang pieces long skirt in vice cut and summer print. May katarnetong sleeveless blouse na hanging ang yari bagamat makikita lamang ng bahagya ang tiyan kong yuyu ko o itataas niya ang mga kamay. Ngayon lang kita nakitang inabot ng ganyan katagal sa pagsipili ng isusuot mo, Marga. Si Christina na pumasok sa silid niya. Itinuon ang mga tasamang damit niyang pinagpilian na nasa kamang lot. Ma'am, this is my very first party in 2 years. Agad na depensa at tumalikod upang huwag mapuna ng ina ang pamumula niya. Kung sa bagay, well, you really please us, darling. Nangako ka sa amin ng daddy na hindi magpapaligaw ang hindi nakatatapos ng kolehiyo. And you just didn't know how you made us happy. Kayo lagi ni Patrick ang pinag-uusapan ng daddy mo sa gabi. You both made a vow at pareho ninyong pinagsisikapang tuparin. Okay lang, ma'am. Wala naman talaga akong gusto sa mga nanliligaw sa akin. And I really intend to finish my school. Aniya na naglagay ng maskara sa mga pilikmata. You're beautiful, Marga, and glowing. Talaga bang wala ka pang inililihim sa amin ng daddy mo? Natawa ang dalaga. Pilit itinatago ang panginginig ng boss. Ang mami talaga, di sana may nagbalita na sa inyo. Tumango si Christina. Kung sa bagay. Mula sa ibabaw ay tinawag na siya ni Patrick at bumaba. Aalis na sila. As usual ay dinaanan muna ng kapatid ng kasintahang si Laila bago sila nagtuloy sa bahay ng mga Marsan. Alas 8 na ng gabi sila nakarating. And at that precise moment ay naanrel lang dumating si William. Halos nakasunod lang sa pagparada ng kotseng sinasakay nila. Isinasara niya ang pintuan sa likurang upuan nang makita niyang kasama ni William na bumaba sa kotse si Diane. Naka-miniskirt ito at kahit na sinong lalaki hindi maaaring hindi maakit dito. Para itong fashion model na lumabas mula sa pahina ng magazine. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang excitement niya nang makita si William. Tila siya basahan kung ikukumpara kay Diane at isiping ilang oras siyang nasa harap ng salamin. Hindi pa siya halos nakababawi sa pagkabigla ay nakita niya nang ipulupot ni Diane ang mga kamay nito sa leeg ni William at sa harap ng ilang mga bisita ay naghalikan ng dalawa. I'll borrow your car, darling. Uuwi muna ako sa amin, then I'll be back. Malambing nitong sinabi kay William matapos ang scandalous kiss na iyon. Bubuksan na lamang ito ang pinto ng kotse nang mag-angat ng ulo at kumuway sa kanila. Oh, hi there, Patrick, Laila. Marga, good to see you again. Masigla nitong batian na sinabayan ng ngiti bago pumasok ng kotse. Magkumustahan tayo mamaya. Dagdag nito bago tuloy ang pinatakbo ang sasakyan. Nakangiting nilapitan sila ni William. Halos hindi humihinga si Marga. Kinamayan at niyakap ni Patrick ang kababata at kaibigan. Congratulations, pare. Full-fledged chemical engineer ka na ngayon. Maliban kay Diane, ilan ang chicks natin ngayon. Malakas na tumawa ang binata. Hi, Laila. Kayo pa rin ba? Ngiti lamang ang sinagot ni Laila. Si Patrick ang nagsalita. I was caught, pare. Hook, line, and sinker. Walang kawala. Muling tumawa si William. Sinulyapan siya nito at biglang pumawan. Noon lumabas ang mag-asawang Marsan at niyakag sila sa loob. Inakbayan ni Patrick si Laila at nagpatiunang lumakad. Hinawakan siya ni William sa braso. Ay, kumusta ka na? Bulong nito. Hindi niya magawang sumagot. Mabilis siyang lumakad at sumabay kina Patrick at Laila sa pagsasalubong ng mga kilay ni William. She missed him so much already, pero hindi niya inaasahang tagpong dinatnan pagkatapos ng 2 taon sa harap nila ng ibang tao. At ang buong kalaban niya ay sinabi nitong break na ito at ang babae noon pa man. Binati ni William ang mga bisita, mga kamag-anak, kaibigan at mga dating kamag-aral. Hindi na ito halos makawala sa mga nakapaligid. Walang katapusang kwentuhan at balitaan. Maraming pagkain at inumin. Punch at kali sa mga babae at birds sa mga lalaki. Si Patrick ay hindi humihiwalay kay Laila.
Masaya ang lahat, siya lamang hindi. Pakiramdam niya ay out of lucidity. Mabigat ang katawang lumakad siya patungo sa tagiliran ng bahay. Dinala siya ng mga palayo sa bahay ng mga Marsan. Ilang beses na rin siyang nakapunta sa bahay ng mga Marsan nung araw na isinasama siya ng mga magulang kung may okasyon dito. Pero hanggang sa bahay lamang, hindi niya alam ang tinatahak niyang landas kung saan patungo. Alam niyang dinadaanan ng tao yun dahil sa liwanag ng buwan na sumisingit sa nagtatayugang mga puno na nababanaag niyang bukod sa tang. Ngayon ay walang mga makakapal na damo. Napalingon siya ng may maring na tunog ng mga sanga ng kahoy na tila naapakan. Madilim, bigla siyang kinabahan. Bakit nga ba naglakad siya ng naglakad na tila wala sa sarili? Sandali siyang huminto at pinakikiramdaman ng kapaligiran. Mga huni ng panggabing kuliglig ang naririnig niya at ang musika mula sa bahay na pinanggalingan. Bahagya pa niyang natatanaw ang liwanag mula doon. Nang mula sa likuran niya ay biglang may umakap sa kanya at inangat siya mula sa lupa. Huli ka! Napigil ang balak niyang pagpalag at pagsigaw. William!